Hi mga kakikis, mga plantitas and plantitas. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Kamusta naman ang ating summer? Sobrang init ngayon. So, dahil mainit, nandito ako sa labas. Dito ako nakatambay sa aking garden. Sa aking mga aglonema collection. And habang akong nakatambay ako dito, pinagmamasdan ko sila. So, napansin ko na kumukonti na yung kanilang soil mixture and time na rin para maglagay ng fertilizer. Kaya lang pag gantong kainit yung panahon, hindi ako magamit ng synthetic fertilizer kasi mas nakakadagdag sila sa init. Kawawa naman yung ating mga plants. So, ang gagamitin kong fertilizer ngayon is organic fertilizer. Bali, ito yung ating gagamitin. Dahil marami na ako naipon na eggshells dun sa mga nakarang cakes orders natin. Ito sila. Na-dry na. And then, nadurog ko na yung iba. Tapos, dudurugin ko lang din itong malalaki pa. Bali, meron na rin akong mga nakuha na bulaklak ng acacia. Yung mga dried na bulaklak ng acacia at saka yung mga dahon nila. Ito sila, naipon ko. Tapos, ito yung ating gagamitin. Ito sila. Imimix lang natin sila. Bali, ito yung acacia leaves at saka yung ito yung bulaklak ng mga acacia. Tapos, dadagdagan ko lang siya ng eggshells. Bali, tansya method lang yung ginagawa ko. Yan lang. I-mix ko lang sila. Lagyan pa natin yung ating eggshells. At dahil kulang na rin yung ating mixture, yung konti na rin yung ating soil mixture, dadagdagan na din natin ng rice hull. So, ito yung ating rice hull. Pag natapos na nating i-mix yung rice hull, ito yung dahon ng acacia at saka ito yung bulaklak at saka yung eggshell, ilalagay na natin sila sa ating mga plants. Pero bago natin sila ilagay sa ating mga plants, kailangan muna nating bungkalin yung pinakalupa nila, tapos saka natin ibubudbud sa ibabaw. Pag nailagay na natin yung mixture sa ibabaw, bungkalin ulit natin yung pinakalupa para maghalo yung old na lupa, yung old na mixture dun sa bagong mixture natin. Para pag diniligan natin, mas mabilis ma-absorb nung mga ugat niya.
Pagbubungkal nga din pala natin ng mga lupa, check na din natin na baka may mga babies na sila. Minsan kasi meron ng mga pa-usbong doon sa pinaka-ugat niya, hindi natin napapansin. So pag binungkal natin, pwedeng matamaan, pwedeng mabali yung mga usbong, yung mga babies niya. So sayang naman. Kaya make sure din na kapag bubungkalin natin yung mga lupa ng ating mga plants, dahan-dahan tayo para kung may mga babies man na hindi natin matamaan at hindi mabali. Ulitin lang natin yung proseso sa mga halaman. Kung ano yung ginawa natin doon sa ibang pot niya, ganun din gagawin natin doon sa mga susunod. Bali, ganito lang yung ginagawa ko kapag summer. Yung nilalagay ko lang is mga tuyong dahon ng akasya at saka ng bulaklak. Maganda din kasi silang pataba sa ating mga plants. Saka hindi nga ako gumagamit ng mga synthetic na pataba kapag sobrang init. Kasi mainit din sa ugat yung mga synthetic na pataba. So, mas lalong nadadagdagan yung init ng mga halaman natin. So, kawawa naman sila, baka mamatay. Kaya ang ginagamit ko kapag ganitong summer is organic. Ang ginagamit ko nga palang potting media sa aking mga aglonema is rice hull. Ito yung ipanang palay. Hindi ako gumagamit ng coco peat. Dati kasi trinay kong haluan ng coco peat, kaya lang nag-stuck siya ng tubig. So, mas madalas nagkakaroon ng root rot yung aking mga aglonema. Kaya ang ginamit ko na lang talaga is tuyong rice hull. Minsan pinagmimix ko yung tuyo at saka bagong rice hull. Tapos na yan. Tapat mo dito sa focus na yan. Dito naman sa mga bago kong tanim, since marami pa yung mixture nila at hindi pa nababawasan. So, ang gagawin ko na lang is, dadagdagan ko na lang sila ng eggshells at saka yung ito yung dahon ng akasya at yung bulaklak nila. Hindi ko na sila dadagdagan ng rice hull. So, ayan guys, pas ko na lahat sila lagyan ng mixture and you can see, hulasan na ako sa sobrang init. Pahinga lang ako saglit, magbihes, tapos antay ko lang mawala yung init ng araw, diligan ko na ulit sila. At sa mga bago nga lang pala sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. See you on our next vlog. Bye!